Inilabas ng pulisya ang CCTV footage ng pagpasok ng sospek sa bahay ng napatay na resort owner sa Bawan, Batangas. May follow-up report si Denise Abante. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaki na nakatalukbong ng isang kumot na animoy nagmamanman sa lugar. Maya-maya pa, pumunta ito sa gate, binuksan at pumasok na sa loob ng resort. Siya ang dating katiwala at suspect sa pagpasalang sa senior citizen na resort owner sa Bawan, Batangas. Sa isa pang kuha ng CCTV sa loob ng bahay, makikitang bumaba sa hagdan ang suspect na nakatalukbong ng tela na kinuha sa isang kwarto. Bumaba ang suspect sa hagdan at sinilip ang natutulog na biktima. Muling umakyat patungo sa kwarto at dito na nawala ng kuryente. Pinatay na pala ng suspect ang circuit breaker. Dito na umano nangyari ang krimen. Tingin ng anak ng biktima, hindi pagpatay ang pangunahing motibo ng suspect sa krimen. Yung pong kanyang pagnanakaw. Alam po niya lahat ang kilos dito sa aming pamamahay na ito. Meron pong nawala. Kita po yun ng Marana Resort at saka po yung tindahan dito. Yun po yung nawawala. Pero almost siguro 50 or something pa po ang nakuha. Sabi ng pulisya, pag-uusapan pa rin daw nila ng pamilya ng biktima ang kaugnay sa usaping ito. Ipa-file muna natin yung sa case ng murder and then sa follow-up is titingnan natin kung ano talaga yung nakuha. As of now kasi hindi na natin maiano yung dahil laging busy na yung family and mauupuan namin yan ng thorough after na mailibing ang ating victim. Ipinagtaka rin daw ng pamilya ang text message na natanggap ng isa sa mga anak ng biktima gabi nang mangyari ang insidente na tinatanong ang code ng vault. Maalam naman po siya, pero yung i-type niya po yung pangalan ko, magte-text po siya sa akin at magtatanong, yun po ay idedirekta niya sa aking itawag, hindi na po yun magte-text sa akin. Kaya po ako nagtataka ng ganon. Mas pinakatututukan daw kasi ngayon ng pulisya ang pagbabanta umano ng suspect sa biktima. Kaya ayaw ng ating victim is because nung huli silang is pinagbantaan na siyang papatayin. Yun yung ating tiningnan na anggulo dahil number one, alam talaga niya yung pasikot-sikot ng lugar dating empleyado, nagkatalo sila. Siguro talagang pumasok na sa isip nitong wala na siyang trabaho Pagbawi na lang at secondary yung mga nawawala. Patuloy ang paghahanap sa suspect. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Ako po nananawagan sa mga tao na tayo po itulong-tulong sa ganito pong gawain. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, maging aral din po ito sa ating mga bahay, sa ating pamilya, na ito po sana naman po ay inyo pong alagaan. Ang yung pakikipag-commitment ninyo at maging alerto sa mga tao lagi nating makakausap. Hustisya po ang hinihingiling ko po sa kanila, sa mga kapulisan. Hindi titigil hanggang hindi po ito po nahuli itong taong ito. Sa Sabado na nakatakdang ilibing ang mga labi ng biktima. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.